magandang gabi sa inyong lahat at hindi ligid sa inyo ngayon ay selebrasyon pa rin ang tinatawag na Todos los Santos. Pero kung ating bibigyan ng pansin, ang image na ipinapakita ng nakakarami ay image ng mga aswang, mga mangkukula, kaya tuloy nagkaroon ng pista ang mga mangkukulam at mga manananggal. Mga multo. Ewan ko ba yun ang hindi ko maintindihan sa itinuro ng Espanyol sa ating bansa. Ang pinagdiriwang ay tinawag na All Saints Day, pero ang ipinapakita ay puro mga aswang. Hindi ko maintindihan yan. Kaya lilinawin po natin ito, isang paglilinaw para sa paksaing ito. Tayo po ay narako sa salita ng ating Panginoon. So, kung kayo po'y mayroong banal na kasulatan, ay kayo po'y makibukas sa akin sa aklat ng mga taga-Efeso sa chapter 4, verse 11 hanggang 12. Ulitin ko, tayo ay nasa panahon ngayon na tinatawag na All Souls Day o All Saints Day. Sa panahon natin ngayon, may mga taong tinatawag na santo. Kasi yung All Saints Day, kung yung bibigyan ng pansin sa Espanyol, ay Todos los Santos. Tinignan ko kung ano yung sabihin nun sa Espanyol. Sa Spanish, ang sabi doon ay lahat ng santo. Yung palang ibig sabihin ng Todos los Santos, lahat ng santo. So, sa madaling salita, sa panahon natin ngayon, pati mga lasinggong namatay ay santo ang pagkakakilala. Yun ang pagkakaturo. Sa panahon natin ngayon, may mga taong tinatawag na santo o banal. Sila tinawag na santo dahil sa pagiging sagrado ng kanilang buhay. Ang iba naman ay tinatawag na santo dahil sa kanilang pagiging martir at pinagbubutuhan sa Roma ang kanilang pagkakahalal bilang santo, at sa ganun sila tinatawag o tatawagin o kikilalanin bilang isang santo o banal. Ang iba naman ay sa paraan ng isang tradisyon, at ito na nga yung ating binibigyan ng pansin, yung sinasabi nilang ang lahat ng namatay ay tinatawag na santo. Kaya tinawag na Todos los Santos. Kaya may tinatawag tayong All Saints Day. So, basahin muna natin ang ating teksto. Ito'y makikita natin sa mga taga-Efeso sa chapter 4, verse 11 to 12. Ang sabi rito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano sabi ng aking verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal, ito sabi ng salita ng Panginoon. Sa wikang English, yung verse 12 ay ganitong pagkakabanggit, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Perfecting, ibig sabihin sa ikasasakdal, ibig sabihin sa pinapaging ganap o pinapaging banal. Yung po ang ibig sabihin noon, ang ating binibigyan ng pansin. Kaya sa umagang ito, o sa gabing ito, nais ko mangusap sa paksang what makes a saint. Ano ang gumawa ng isang santo? O paano ang gumawa ng isang santo? Kasi ating pag-uusapan yun. Kasi may mga tradisyon tayo na ating kinagisnan na ang pagkakaroon ng pagiging santo ay ito isang natatanging pribilehiyo
na nangyayari at ginaganap o nangyayari sa isang taong sagrado, naka-isolate, nakahiwalay sa sanlibutan at martir, at pag siya'y namatay, siya'y tinatawag na santo. Kaya ang pagkaunawa ko noon, o hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pag tinawag o sinabing santo, yan ay mga patay. Ha? Ang pagkaunawa ko noon, walang santong buhay. Ang santo ay patay. At kung bibigyan natin ng pansin, meron medyo, anong tawag doon? Meron nakabilog doon sa ulo niya? Hello. Na ngayon, hindi ko kaya i-pronounce, hindi ko marinig ng maliwanag. Hello. Yellow ang pakinig ko. Hello. Hello. Okay. Hello. So ito ang ating pag-aaralan. Kaya una nais kong pag-usapan natin, paano ang isang tao ay kinikilalang banal o nagiging banal. Yan ang una natin pag-unawa pag-anuan. Sa Katoliko, sa Katolisismo, pag ikaw ay bago ka si Hermano Puri, ang tinaguriang santo ng Pilipino, bago ito idineklarang santo, pinag-aralan mo na ito at pinagmitingan, sa madaling salita, pinagbutuhan sa Roma at nadeklara ng santo ng mga Pinoy. Dahil, sino nga ba? Lorenzo Ruiz. Oh, sorry. Si Hermano Puli kasi taga-Lokban, kaya siya yung namanggit ko. Okay. San Lorenzo Ruiz, yun nga pala yun, yung namatay sa Japan, pinahirapan. So, yun ang kanilang pagkaunawa, yun ang kanilang paraan para maging isang santo, ang isang tao. Kailangan ikaw ay naka-isolate, tinawag ka sa isang sagrado. Sa madaling salita, ang pagiging santo sa kanila ay makikita sa isang gawa ng isang tao. Yun ay bunga ng gawa ng isang tao. At ito ay nagbubunga kasama yung tinatawag na pagiging martir, paninindigan sa kanilang reliyon. Yun ang tinatawag na santo. Pero pag-aaralan natin ng isa-isa sa gabing ito kung ano ang katuruan ng salita ng ating Panginoon. Kaya ito unang mananais natin bigyan ng pansin, paano ang isang tao ay kinikilalang banal o nagiging banal. Aklat ng mga taga-Corinto, 1 Corinthians chapter 7 verse 14. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal, sa madaling salita, santo, isang salin o saint, sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. So sa madaling salita, ang sabi dito ni Apostol Pablo, ang isang babae na hindi sumasampalataya ay nagiging banal dahil sa pananampalataya ng kanyang asawa. Ibig sabihin, nadadala. So sa madaling salita, ang pagiging banal ay bunga ng pananampalataya. Dapat maunawaan natin yun. Binaligtad ni Apostol Pablo, sabi na maging ang lalaki ay nagiging banal dahil sa pananampalataya ng babae. Sa madaling salita, na-convert at sumasampalataya siya at siya ay nagiging isang banal. So yun ang proseso ng Bible. So sa madaling salita, ang banal na tinutukoy ng Bible ay mga taong buhay, hindi patay. Ang Bible po ang nagtuturo niyan, hindi po ako. Aklat ng mga taga-Roma sa chapter 15 verse 16, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. So ang pagiging banal, ang pagiging saint ay
gawain ng Espiritu Santo. Kaya yung sabi ng ating teksto, pinapaging banal. Kaya ang sabi doon, ang iglesia ay nilagyan ng Panginoon ng kaloob. Unang-una yung mga propeta, ganun din ang mga apostol, at ganun din ang mga pastor at guro sa sa ikababanal at sa ikasasakdal sa gawaing paglilingkod. So sa madaling salita, ang pagiging banal ay dinidevelop sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos sa loob ng church at nadidevelop sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi ito isang natatanging pagtawag na para lamang kay San Rafael. Hindi lang ganun yun. Si San Rafael o Saint, anong tawag doon? Paing. San Rafael. Di ba may mga tinatawag na gano'n? May tinatawag na Saint Thomas, San Juan, Saint Isidore. Di ba may mga sinasabing gano'n? Ang akala ko noon ay akala ko noon yun ay isang mga natatanging pagtawag sa isang tao na pupuntangi sa kanya lamang dahil siya ay isang sagrado. Pero hindi pala yun ang ibig sabihin doon. Kundi ang sabi rito, sila yung mga taong, ordinaryong tao lamang na inaaring ganap sa loob ng gawain ng ating Panginoon. Matthew chapter 12 verse 37, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kinikilala tayong banal ng salita ng ating Panginoon, ng ating Panginoon, bunga ng ating mga pananalita na lumalabas sa ating bibig. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. So, ito ang katuruan ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa, tatag tayo sa pangalawa. Ano ang kahalagahan nito? At ang pagkakaroon ng kinikilalang banal. Sa palagay ninyo, ano ang kahalagahan nito? At bakit ang isang katulad ng simbahan Katoliko ay kinakailangan may ilan ang santo ng Katoliko? Binanggit yan ni Pangulong Duterte. 1,000 ang santo. At yun lahat ay dinadasalan. Yun ang pagkakaiba natin. Ang santo ay hindi dinadasalan, hindi pinagpupukulan ng panalangin. Amen. So anong kahalagahan nito? Ang pagkakaroon ng kinikilalang banal o santo. Aklat ng Genesis sa chapter 18 verse 23 to 26. Ay kita natin sa pag-uusap ng Panginoon at ni Abraham ang kahalagahan ng santo o ng mga banal. Pansinin natin nito, Genesis sa chapter 18 verse 23 to 26. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ng masama? Kung sakali may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang dakong yaon alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? So sa madaling salita, ang tinutukoy ni Abraham ay ang bansang Sodoma at Gomora. Alam natin na ang Sodoma at Gomora ay talamak ang pagka-immoral. Talamak ang pagkamakasalanan. Yan ay nasa history na ng mundo. Na ang Sodoma at Gomora ay talamak na andun na lahat ng kalasuan. Babae sa babae nagtatalik, lalaki sa lalaki nagtatalik, hindi lang ganun. Kundi pati hayop at tao ay nagtatalik. Yun ang dahilan kung bakit sinunog ang Sodoma at Gomora. Pero pansinin natin na magitan si Abraham at para sa Sodoma dahil naroon ng kanyang pamangkin na si Lot. Pakinggan natin yung kanilang pag-uusap. Ang sabi niya sa verse 25, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong papatayin kasama ng masasama.
Ano pat ang banal ay mapara sa masama, malayo nawa sa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang bubong ng buong lupa? Sa madaling salita, ang pagkaunawa ni Abraham, ang mga banal ay kahalubilo rin ng masasama. Hindi naka-isolate, wala sa kumbento. Nasa gitna ng Sodoma at Gomora, nasa gitna ng mga taong immoral. Ang mga taong banal na tinutukoy ni Abraham. Sabi niya, pupuksain mo rin baga? Sa pagpuksa mo sa Sodoma at Gomora, sasama mo rin baga ang mga banal? Mapaparang din sila na parang mga makasalanan. Ibig sabihin nun ay magiging kahalintulad din sila ng mga makasalanan. Hindi bilang mo rin silang parang mga makasalanan. So sa madaling salita, ang pagkaunawa ni Abraham, ang mga banal ay hindi naka-isolate. Wala doon sa punto. At hindi man lamang tumitingin sa kabihasnan. Kundi ang mga banal ay kasalamuha ng mga taong makasalanan. Pansinin natin, tuloy natin binabasa. Sinabi ng Panginoon, kung makakasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong daong yaon alang-alang sa kanila. Yan ang halaga ng banal. Dahil sa banal, ng mga taong banal, ipinapatawad ng Diyos ang isang bayan. At ako'y naniniwala kung bakit na kahit anong kalamidad na nangyayari sa ating bansa dahil may mga taong banal na tinawag ang Panginoon sa bayang ito, sa bansang ito. Ang mga banal po'y mga taong ordinaryo din na kasalamuha ng mga taong makasalanan, sapagkat tinawag silang mga banal dahil sila'y mga taong matatakot at sumasampalataya sa Panginoon. Ito ang dapat natin maunawaan. Napakalayo mo sa tinatawag na All Saints Day. Tinutukoy nila doon lahat ng mga banal na patay. Kaya nga sabi ko kanina, sa panahon natin ngayon, pati mga lisinggiro at mga atik, mga natokhang ay banal na. Dahil lahat nila sa mga banal daw. Sabi doon, pista ng mga banal. Araw ng mga patay, at yung mga patay ay hindi lahat nila na tinawag nilang mga banal. Yun ang kahalagahan ng pagiging isang banal. Kung wala ang mga taong banal, sa madaling salita, ang favor sa isang bayan ay nagaganap dahil sa mga taong banal, sa mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa pagkahalagahan ng mga banal ay dahil sa pagsamba. Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Ang pagiging banal, ang pag-iinsayo, ang pagpapractice ng pagiging isang banal ay paraan ng pagsamba sa Diyos. Hindi po ito titulo ng isang religious na tao. Ito ang dapat natin maunawaan, ang dapat natin maintindihan. Panalangin natin ang ating mga kababayan na sana tayo makalaya mula sa pananampalatayang dinala ng Kastila sa atin. Tulad na sinabi ko, yung salitang Todos los Santos ay salitang Espanyol na ibig sabihin noon lahat ng santo. Amen. At nililiwanag natin ngayon ang aral ng Bible ukol sa mga banal. Hindi po mga patay ang mga tinutukoy ng Bible na banal, kundi mga buhay. Kaya nga sinabi ni Abraham, papatayin mo rin bang kasama ng mga masama ang mga banal sa bayang yaon? O di buhay, hindi patay.
Kaya sa mga kamag-anak ko na nakakapanood at mga kakilala ko, nawa kayo'y palayain ng ating Panginoon mula sa maling pagkaunawa na itinuro ng mga Kastila sa ating bansa. Isang mahigit 100 taon until now tayo alipin pa rin ng mga Kastila dahil sa kanilang relihiyon na dinala nila sa atin. Isa pang bagay na ating pag-aaralan, ito'y isang pagkakakilanlan. Yes. Tinawag silang banal o santo o saint, hindi dahil sila'y ina-isolate o sila'y itinatangi ang pagkatawag sa kanila, kundi dahil sila'y tinawag sa kategoryang ito bilang ng pagkakilanlan sa kanila. Titus chapter 2 verse 12, ang sabi rito na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagtitigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Ito sabi ni Apostol Pablo kay Tito. Ibig sabihin, tayo'y makikilala na isang banal dahil sa ating pagtanggi sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Ay marapat tayong maging mapagpigil at matuwid at banal. Kaya yun ang tawag sa mga taong nagsisikap na maging huwag makihalubilo. Bagamat mga taong nasa gitna ng mga immoral na tao ay mga taong nag-iingat at tumatanggi na marumihan ang kanilang pamumuhay. Yan ang mga banal na tinutukoy ng Bible, hindi mga taong patay. Nasabi nila mga taong martir. Ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 1 verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Yes, napakalinaw, hindi daw ayon sa ating mga gawa. Kaya ang tao ay tinuturi o kinikilalang banal, hindi dahil sa mga gawa. Hindi dahil sa ikaw ay nagpakita ng pagiging martir. Ay gawa yun eh. Kundi anong sabi rito? Kundi dahil sa, tuloy natin, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Dahil sa habag ng Diyos, ng ating Panginoon at sa kanyang biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ay tinawag na banal dahil sa biyaya ng ating Panginoon, hindi dahil sa ating pagiging martir o sa ating mga gawa. Unang mga taga-Thessalonica sa chapter 3 verse 13, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harap ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Yesus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. So, doon nakikilala. Pagkakakilanlan yun. Sa lahat ng mga banal na kasama ng ating Panginoon. Kaya yung salitang banal, ito'y pinagkakakilanlan ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Unang mga taga-Thessalonica chapter 3 verse 13. Oh, yun na nga yun. Nabanggit ko na. Nabasa ko na. Tubli lang yung aking buwan. Mga taga-Pilipos sa chapter 4 verse 22. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Lalo na ng mga kasambahay ni Cesar. Kaya hindi talaga patay ang banal. Kundi katawagan sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi rito, binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalo na ang mga kasambahay ni Cesar. Kaya walang All Saints Day sa Bible. Dahil ang tinutukoy ng Bible na banal ay mga taong buhay na naglilingkod sa Panginoon.
Mga taga-Efeso sa chapter 5, verse 27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ibig nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya pagkakakinlanlan nga, yung pagiging banal ay isang pagkakakinlanlan, hindi kategorya, hindi titulo ng isang tao, kundi pagkakakinlanlan ng isang tao na naglilingkod sa Panginoon. Ito ang dapat nating maunawaan. So, isama rin natin ito. Nabasa ko ito dahil ito yung aming teksto, mga taga-Efeso chapter 4, verse 12. Sa ikasasaktan ng mga banal, sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Mga taga-Roma sa chapter 16, verse 15. Batiin ninyo si Pilogo at si Julia at si Nereo at ang kanyang kapatid na babae at si Olimpas at ang lahat ng mga banal na kasama nila. Buhay! Lahat daw ng mga banal na kasama nila, hindi sinabi at sa lahat ng mga banal na nasa sementeryo. Ano sabi? At sa lahat ng mga banal na kasama nila. Ang binabati nila yung mga banal na buhay. Hindi yung mga banal na tinitirikan ng kandila. Mga Gawa sa chapter 9, verse 13, verse 32, at ganun din sa 41. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. So sa madaling salita, katawagan. Ang tinutukoy ni Ananias dito si Apostol Pablo dahil si Apostol Pablo ay berdugo ng mga banal, ng mga santo. Nabanggit niya yun? Kaya sabi niya rito, Panginoon, pinapupunta kasi dahil si Pablo kasi pinapikitaan ng Panginoon sa daan ng Damasco at siya'y nabulag. Nawala ang kanyang paningin. So, pinapupunta ng Panginoon si Ananias sa kanya para siya ipatong ang kanyang kamay na bumalik ang kanyang paningin. At ito ay sinagot ni Ananias. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At nangyari na sa paglalakad ni Pedro, ito naman ay sa Acts chapter 9, verse 32. At nangyari sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dapos, sinaparoon naman sa mga banal na nangananaan sa Lida. Verse 41, at iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay at siya'y itinimdik at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao at siya'y iniharap niyang buhay. Pinuhay si Dorcas, si Tabita, yun yung sinabi ko kanina umaga. So, pagkatapos niyang buhayin, tinawag niya ang iglesia o ang katawan o ang kapulungan ng mananampalataya at tinawag niyang mga banal at iniharap si Dorcas na taglay ang kanyang buhay at muli niyang binuhay. At sa pangbagay at panghuli, ito'y katawagan sa katawan ni Kristo. Katawagan niya sa katawan ni Kristo. Ito hindi katawagan sa mga taong patay. Ang pagiging banal ay hindi katawagan o santo ay hindi katawagan sa mga taong patay, kundi sa mga taong buhay, sa mga taong membro ng katawan ni Kristo. Mga Gawa chapter 26 verse 10, at ginawa ko rin ito sa Jerusalem. Si Apostol Pablo na nagsasalita rito. Kanina si Ananias yun. Ito si Apostol Pablo na. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem at kinulong ko sa mga bilangguan ng marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapahamalaan sa mga pangulo saserdote at nang sila'y ipapapatay ay ibinigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. The first Christian martyr ang pumatay ay si Apostol Pablo. At ito ay sino? Si Esteban, ang kauna-unahang martir
ng mga Kristiyano. Kaya sabi niya rito, lahat ng mga banal ay kinukulong po sa Jerusalem. Kaya yun ang katawagan. Ang tinutukoy niya doon ay ang mga miyembro o ang bahagi ng mga katawan, ang kapulungan na katawan ng ating Panginoon. Kaya ang pagiging banal ay hindi katawagan sa mga taong patay. Ito'y katawagan sa mga katawan ng ating Panginoon. Ito'y katawagan para sa iyo at sa akin na naglilingkod sa ating Panginoon. Mga Gawa, chapter 9, verse 41, at iniabot, ito na pala yun, nabasa ko na kanina, naulit-ulit ko kasi nagmamadali ako kanina ng pag-aano ko ito. Ulitin ko na rin, nabasahin ko ulit. At iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay at siya itinindig at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao at siya iniharap niyang buhay. Ganun din sa mga aklat ng mga Gawa, chapter 9, verse 32 to 41. At nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, naulit nga, ito pa rin yung isa. Siya naparoon naman sa mga banal na nananahan sa lida. Pagkaman ninyo, nagkadubli-dubli dahil medyo malabo na po ang mata ng inyong lingkod. Okay. Sa pambagay, unang mga taga-Corinto sa chapter 3, verse 17. Ano sabi rito? Ito ang isa sa pinakamaganda. Ano sabi rito na salita ng Panginoon? Unang mga taga-Corinto chapter 3 verse 17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ano sa tingin nyo? Ang sinasabihan niya, patay o buhay? Buhay, dahil ang sinulatan niya ay mga buhay. Kaya sabi nga dito sa mga buhay, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Minsan, meron po ako nakapalitan ng dito sa Lucena, sa may Perez Park. Hindi ko nasasabihin kung anong religion niya. Doon mismo sa harap, Perez Park, sa harap mismo na simbahan ng INC. Dahil doon Perez Park, nandun lahat ang mga mahilig magdebate. Meron doon isang magaling magpaliwanag, kaya lang, nakikakakita ko ng butas sa kanya, naninigarilyo siya. Kaya sabi ko sa kanya, sa loob ba na simbahan ninyo'y naninigarilyo ka? Abay, hindi, banal yun. Igalang mo ang presensya ng Diyos. Ay paano kung ipakita ko sa iyo na ang templo ng Diyos ay ang iyong katawan? Bakit mo pinauusukan? Laglag man din yung camera niya dahil photographer yun eh. Laglag yung camera niya. Ito nga, binasa ko sa kanya. Kasi nung una, sabi niya, saan sa Bible yan? Na masama ang manigarilyo. Basahin ko sa iyo. Sabi ko, 1 Corinthians chapter 3 verse 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ang inyong katawan, bakit mo pinauusukan? Laglag man yung camera niya. Ito ang hindi natin naunawaan. Kaya nga sabi ng Pastor Boy, ingatan ninyo ang inyong mga katawan dahil yan ang gumiba niyan ay igigiba rin ng Diyos. Kung hindi mo iingatan ang kalusugan mo, igigiba rin yan ng Diyos dahil ang templong yan ay banal, na ang templong yan ay kayo. Kaya tayo ay banal sa harapan ng Diyos dahil nananahan sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi, ang templong yan ay ang simenteryo dahil naroon ang mga banal. Hindi niya sinabing gano'n, kundi sabi niya ay kayo ang templong yan. So ito dapat natin maunawaan. Sa aking pagtatapos sa gabi ito, panalangin ko nawa tayo makakilala sa ating Panginoon.
tayo'y mga taong inaaring ganap at pinapaging banal sa harapan ng ating Panginoon. Uulitin ko yung ating teksto. Ang sabi rito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at ang iba'y ebanghilista at ang iba'y pastor at mga guro. Sa kasasakdal ng mga banal, katawan yan, member yan ng church sa gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tayo po'y tinawag. Ano sabi ng Romans chapter 12 verse 1, nag-iba kayo ng pag-iisip. Huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan upang malaman niyo kung ano nararapat at tamang pagsamba at banal na paghahandog sa Diyos. Ang kabanalan, ang ating pamumuhay bilang banal sa harapan ng ating Panginoon, ang isang tamang pagsamba natin sa ating Panginoon. Nilinaw ko lang ang mga aaral na ito sapagkat until now, marami mga Kristiyano ang naniniwala pa rin na ang mga banal ay yung mga namatay. Lahat ng namatay. At ngayon ang araw ng kanilang kapistahan. Isa po yung malaking kasinungalingan. Ang mga banal po ay mga taong tinawag ng ating Panginoon. Sabi ni Abraham, ay kalasalamuhan ng mga immoral sa gitna ng bansang Sodoma at Gomora. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos sa mga taong hindi pa kumikilala sa ating Panginoon ay mula napakinggan ng mga katuruan ito. Hindi mo pa natatanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Magbabakasakali ako na minsan pa habang pinapanood mo ang video ito, namili ka magtanggapin ang Panginoon. Nais kitang igay sa isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo mga katagang ito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. At sa gabi ito, ikaw ay aking nakilala. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakamali. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. At sa gabi ito, ako po'y nagpasya na ikaw ay aking tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil po rito, malaya ko na binubuksan ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magandang gabi sa inyong lahat.